Welcome back again mga sir, this is Sowex. Sa video na to tatalakayin natin ngayon yung tinatawag na analog crossover. Ito kasi yung alam ko na isa sa pinaka-confusing part ng pag-setup ng sound, yung pag-setup ng crossover. So ano nga ba yung tamang technique or mga diskarte sa pag-setup nito, especially sa mga beginners, sa baguhan or intermediate na sound owner or sound operator, na paano ba madaling intindihin yung ano nito. Confuse sila kung paano gamitin yung mga knobs na to. Kaya tatalakay natin yan as requested sa video na ito. So abangan nyo mga sir. So simulan natin mga sir. Medyo bagal-bagal lang ko lang yung pagsasalita para madaling i-catch up ng mga beginners. So unahin natin, this is DBX. So ibig sabihin ng 234XL is 2-way, 3-way, and 4-way. May tatlong setup tayo na pwedeng gawin dito. So wala po tayong tinatawag na 1-way, pang kalsada lang po yan. Kasi yung 1-way, yung tinatawag dyan is full range po yan. Full range is parang useless na kung gagamitin natin sa crossover. Kasi wala yung crossover points yung yung full range na tinatawag. Kaya disregard na natin yung 1-way na tinatawag. So XL stands for XLR sa likod na version. Kasi meron itong version na PL. And yung XS naman is yung silver version. Ito kasi yung black version nila. So ngayon punta naman tayo sa mga knobs na tinatawag. So sa harapan, una natin makita dito sa channel 1 is yung tinatawag na input or yung input volume, or yung kung parang sa mixer is yung gain po siya. Ito yung knobs para sa volume na pumapasok sa ating crossover. So iba po yung output sa input na volume. So for example, yung mixer natin is nagsisend ng hot signal or masyado siyang high gain, pwede natin tong iset sa mababa or naka -6. Although kung normal naman yung mixer mo, pwede mong iset dito sa 0 or sa unity gain na tinatawag. So ibig sabihin yan, balance lang yung input natin na pumapasok dito. And wala siyang additional gain and wala rin siyang gain reduction. Kaya mas prefer na nasa 0 or sa unity gain yung ating input level. Kasi bihira na itong ginagalaw once na na-set up na natin itong Next naman is may makakita tayo ditong 40 Hz. Ito yung tinatawag na low cut. Ibig sabihin yan, kung ini-engage natin or parang yan, umiilaw na siya, tinatanggal na yung 40 Hz and below. For example, kung yung speakers natin is kung hindi naman nagpo-produce ng very low frequency, gaya ng 40 Hz and below, yan kasi yung frequency na medyo magalaw yung speakers natin. Especially sa mga bandpass boxes. And medyo delikado rin yung ganyang frequency kasi kung hindi naman sa woofer talaga yung speakers natin and magpo-produce ng ganyan, mas prone siya sa pagkasira ng cone niya. For example, kung hindi durable yung cone na ginagamit natin sa speaker. Kaya isa itong parang para sa akin is safety feature. Palagi ko itong ini-on kung yung speaker na ginagamit ko is woofer lang, kung hindi man lang ginagamit na pang sub talaga. Or yung speaker naman is kung hindi naman talaga mag-handle ng ganyang kababa yung typical na speakers, kaya palagi ko sang ini-engage yung 40 Hz and below. Next na knob naman is yung tinatawag natin yung low or low mid. For example, nagti-3-way. So set natin dito sa 240, example lang to yung lahat ng frequency sa left side is magpupunta sa low kung naka 3-way tayo. 3-way muna yung pag-usapan natin. Sa right side naman, yung 240 Hz and above, pupunta na yan sa ating mid. Kasi naka 3-way tayo, may mid tayo. So ito isa pang example, ito. So kung 70 Hz naman yung crossover points natin, yung below 70 pupunta na yan sa low natin. And then syempre, yung 70 Hz and above pupunta na yan sa mid natin. So medyo may yung mid natin is parang magbe-base na ng konti kasi nakaset sa 70 Hz May natira pang 80 Hz sa mid natin, kaya medyo bassy pa yan yung tunog natin. Kaya sa akin yung setup ko is nandito lang siya sa mga 250, 240, yan. Medyo may malambot yan yung natin, yung bass natin, and yung mid natin is magpo-produce ng very minimal bass. Pero depende naman yan sa trip mo kung ano yung settings mo dito. Kaya lang yun yung basehan ko. Kung naka 3-way tayo, yung sa left side na frequency papunta na yan sa sa low, and sa right naman is papunta na yan sa mid. So yan yung low mid na knob. Yan. So set natin sa 240. So ito naman, punta naman tayo sa mid and high. So ito yung knob ng nagko-control sa mid high natin. So ibig sabihin same rin yan na principle sa low and low mid. Yung left side pupunta naman sa mid, and then yung right side pupunta naman sa high natin. So for example, 2400 kHz, yan yung crossover frequency ng ating mid sa high. So ibig sabihin 240 kHz and below pupunta yan sa ating mid. And then syempre, yung mid natin is hanggang 240 Hz lang kasi naka-crossover tayo sa low mid natin. So yung crossover frequency na mid natin is magiging 240 Hz
hanggang 2400 Hz. So mid na yan, mid frequency na yan. So yan yung patalandaan natin. 2400 kHz naman and above, pupunta na yan sa ating mid frequencies. So yan yung ating settings. So paano naman kung iset natin yung crossover frequency ng mid natin sa 9600 kHz. So ibig sabihin, syempre, maximum na yan ng ating crossover frequencies ng mid natin. So lahat ng 960 and above, automatic pupunta na yan sa high natin. Same thing as sa low mid natin. So 960 and above, automatic pupunta na yan sa mid natin. And then yung matitira is pupunta na yan sa sub natin. So wala naman sigurong sub na for example yan yung settings natin center lang tayo para madaling intindihin. Sa pangalan naman, output is yung output volume niya. Ito yung palagi nating ginagalaw. For example, set natin lahat sa 0. Ibig sabihin, balance lahat yung tunog ng ating frequency. Yung low, for example, ito yung low. Ito yung volume natin. For example, nakaset yung 240 natin and below sa low. So, lahat ng 240 and below, ito yung volume niya. Same thing rin sa mid output natin. Sa mid output naman, ito yung niya, 2400 kHz hanggang 240 Hz. So mid na yan. So high naman, understandable is siyempre sa high output, sa high natin na crossover frequency to 2400 kHz and above. So yan yung setup niya. Invert naman is para sa polarity to. For example, baliktad yung natin or yung parang nagka-cancel yung tunog, lang natin yung polarity niya. Aayusin niya yung polarity ng ating or babaliktarin niya yung tunog o yung facing ng speakers natin. Yan. So, kung alam mo na nagka-cancel, siyempre invert natin kasi para hindi ma-cancel yung tunog. So, sa gitna, meron tayo ditong dalawang setup. Stereo. Kung stereo, lahat ito is gagamitin natin. Dapat may inputs tayo kung naka-stereo tayo. So, kung mono naman, siyempre kahit isa lang yung channel na gagamitin natin, mono na po yan. So, lahat ng left channel, pwede natin gamitin. Pero kung naka-stereo, dapat left and right yung gagamitin natin para mas balance yung tunog. Same thing rin yan sa channel 2. Yan lang yung yung pinagkaiba is kung naka-stereo setup tayo. So punta tayo sa input output sa likod and mga buttons. So gaya na natin dito kung for example tayo setup tayo ng 3-way, dapat lahat dito naka-uslo or hindi nakalubong parang ganyan. Lahat gaya na natin dito ayan. Stereo 3-way, yan yung setup natin. So kung 2-way, ito dapat nakalubog yung pangalawa or yung ganito. Yan. 2-way po yan. Summing naman or low sum, ito yung ginagamit kung gusto nating isum yung channel 1 and channel 2 ng low. So normal, ito lang naka-uslo and nakalubog yung sum. So summing yan, for example, ginagawa nating mono yung yung output ng ating sub kahit nakadalawang kahit naka-stereo tayo dito. So paano natin malaman ang setup ng 2-way, 3-way or 4-way? Sang Excel natin yan isasaksak. So ito yung patalandaan natin. 2-way, yan gagawin natin. Sa baba, 2-way, high, diyan ka maglalagay ng high mo, output, hindi mo gagamitin yung mid. So kung stereo, gagayahin mo lang yan, high, and naka-low sum tayo. Naka-single lang yung natin, yung low. Kahit hindi na tayo mag-low sa channel 1 or sa channel 2 pala, hindi kong sabihin. So disregard natin to kasi naka-low sum tayo dito sa channel 1. Ito lang yung focus natin. Mid, hindi natin gagamitin niya kung naka 2-way tayo. So kung 3-way setup naman, syempre may guide rin tayo dyan. Kompleto yan, high, mid, low. Same thing rin sa channel 1, high, mid, and low. Kompleto yan kung naka 3-way tayo. Kung may 4-way tayong tinatawag, ito yung isa sa magandang setup. For example, sa mga mobile, yan yung ganyan yung. So ibig sabihin, lahat ng channel 1 is low and low mid lang yung gagamitin natin. Ayan, sa 4-way po ito. So channel 2 naman is yung high and high mid. So kaya naging 4-way sa low mid and low, iba, high and high mid. So lahat po yan nakamono po yan, kahit single out lang yung gagamitin natin. And then syempre i-engage mo dapat kung ano yung gagamitin natin. So mono 4-way, baliktad naman, naka-uslo dito and then nakalubog dito. Yan yung ayun, mono 4-way. Kung may may low mid ka pa na box, and then syempre iba yung high sa high mid. So ayan na yung ating munting para madaling intindihin yung crossover natin. So sana makatulong sa inyo yan mga sir sa pag-setup ng mga sounds nyo. And syempre sa mga beginners malaking tulong yan. So ayan naman sir, thank you again sa panonood and see you in the next video.